Hey guys, good morning. This is DMC Trend and welcome po sa ating morning grind update ngayong araw. Okay, so ang daming nangyari ngayong December, no? Congrats sa mga nakasabay sa bull run ng Bitcoin USD. Ang daming na-liquidate, my goodness. Tapos biglang nagkaroon ng malaking dip. Halos ilang pips din yung ibinagsak. So, maraming na-liquidate. At the same time, marami din namang pumaldo. But anyway, hindi yun yung ating discussion ngayong araw. Kasi habang nagbabasa tayo ng mga updates regarding sa crypto, mga cash in, cash out, alam nyo na nang nangyari. Lately, yung news, malapit nang mawala ang Binance sa Pilipinas kasi iboblock na sa Pilipinas yung access. Pero hindi naman magiging malaking problema yan. Pwede naman gumamit ng mga VPN or marami pa namang mga alternative centralized exchange na pwedeng pasukin like Bybit, ano pa ba? Marami pa. Okay, anyway, pero yun nga lang sayang kasi isa sa pinakamalaking centralized exchange Binance, 'di ba? May hirapan na yung iba nating mga katropa kasi kung i-block 90 days na lang yata. Hindi ako magkakamali. So by February, I think bago mag-end ng February, dapat ma-liquidate nyo na yung inyong mga assets sa Binance, mailipat nyo sa ibang mga cryptocurrency wallets. Okay? Nakakatawa lang kasi sabi may mga rumors Ponzi daw ang Binance. Oh my god, minsan talaga itong mga regulatory board natin sa Pilipinas parang sorry for the word, parang hindi nagre-research bago magbitaw ng mga lines nila. Paano naging Ponzi ang Binance? Oh my god. Sige nga guys, mag-comment nga kayo sa baba, sino na sa inyo ang na-scam ni Binance? Meron na ba? I think wala naman Decentralized wallet yan. Exchange. Kumbaga sa yan parang money changer lang siya na digital. At the same time merong trading na nangyayari. Paano may scam yung member niyan? Ang global market na sinusundan naman natin sa mga indicators. Pagkakamali naman ng player yan, kung sakaling masunugan yan sa pagtitrade it's either mali yung pag-execute niya or mali yung chamba niya dun sa indicator. Something like that. Pero yung sasabihin nila na scam daw si Binance, Ponzi daw ang scheme ni Binance. Ano nangyari yun? Iba naman yung latagan ng mga HYIPs at ng investment platform na Ponzi. Ay nako. Nakakatawa lang. Kulang na kulang ang edukasyon ng Pilipinas pagdating sa digital natin. Kumbaga dapat itong mga regulatory boards minsan mag-seminar ba? Mag-seminar kayo, alamin nyo kung paano gumagalaw ang isang decentralized exchange. Hindi yung basta makapagbitaw lang. Anyway, totoo nga naman, wala namang kinikita talaga ang BIR sa Binance dahil syempre maraming nangyayaring milyon ang dumadaan na pera sa decentralized. Pero problema, may kinikita ba ang gobyerno sa mga platform na to? Ang sa atin naman, end product ng internet na ang mga ganitong mga platform. Gumastos ang Pinoy sa paggamit ng internet. Okay? Nagbayad naman si Globe sa tax pagdating sa consumption sa internet. Produkto ng internet ang isang decentralized exchange ang isang trading platform. Halimbawa sa e-commerce na lang, di ba? Pag ang isang online seller kumita ng 1,000 pesos ngayong araw, tapos sasabihin ni BIR na register ba yan sa BIR, yung online e-commerce mo. May iba na hindi registered. Minsan nag-online lang pero kumikita. Pero walang kinikita ang gobyerno sa kanila. Indirect, kumita pa rin. Kasi gumastos sila ng load sa internet Nagbayad sila ng bill sa kuryente Diba? Kung naka-aircon man yung opisina mo, umikot or nagkaroon ng consumption. Indirect na nakinabang ang gobyerno kasi nagbabayad naman ang Pilipino sa sa kuryente. Nagbabayad naman siya ng tax Hindi ba siya namasahe papunta sa LBC nung dineliver niya yung product? So umikot yung production nun. Communication-wise, transportation-wise, gumana lahat ang negosyong yan. Huwag nilang sabihin na walang kinikita ang gobyerno. Kasi somehow, yung mga malalaking taxpayer, katulad ng Globe, katulad ng Smart, katulad ni PLDT, nagbabayad ng tax ang mga yan. Sino ang customer ng mga yan? Tayo. Diba? Gumagamit tayo ng internet, nagbabayad tayo ng bill, nasusunog yung mga datas natin. So, at the end of the day, indirect, kumita pa rin ang gobyerno. Pero dun sa point na sa taxation kasi, pupunta na tayo doon sa usapan sa kriptohan, sa trading na nangyayari kay Binance. Indirect, kumita pa rin ang gobyerno dyan. Diba? Gumastos ka ng pang-internet para ma-access mo yung decentralized exchange
So, indirect nga lang. Kumita pa rin yung gobyerno. Yun nga lang ang hinahabol ng regulatory board natin is yung somehow yung tax na maipapataw sana dun sa every trade execution na nangyayari dun sa platform. Hindi na kumikita. So, walang secondary certificate ang mga ganitong mga klase ng platform katulad ni Binance para mag-operate sa Pilipinas or whatever na mga decentralized exchange katulad ng Bybit, wala din. Later on, ibaban yung mga yan. Hindi nga lang nag-iingay pa sa ngayon, pero uunti-untihin yung mga yan for sure. Ano pa yung platform na binan at nilagyan ng SEC advisory? Si OctaFX nilagyan din, di ba? O sasabihin nila, okay lang yan, may XM pa naman. O. Sooner or later, malalagyan din yung mga yan. Okay? Ang problema kasi sa ating mga katropa, ang iingay natin nagpo-post kasi tayo. Kaya yan, napapansin. Huwag na kasi kayong mag-post. Ako nga, naglaylo na ako sa FB ko ng mga posting ko sa mga bumawas na ako sa ingay. Kung kumikita kayo sa mga decentralized platforms, sa mga trading, huwag nyo nang i-post. Lalo lang nag-iingay. At the same time, ang hirap din namang i-convince pa yung iba nating mga katropa pagdating sa mga ganyan. Nanonood na lang yung mga yan. May iba mangilan-ngilan na pumapasok sa industriya ng trading, ng financial market, ng mga pagtitrade, lalo na. Pero mas malaki pa rin yung chunk talaga na kailangan may educate dito sa atin, sa Pilipinas. Alright, too much for that. Na yung pag-uusapan natin. Good news kasi nag-upgrade si MetaMask. Ano yun? So, pwede ka nang bumili ng crypto mo gamit ang GCash sa MetaMask. Okay, i-demo natin ngayong araw para magkaano naman. Magkaroon ng silbi itong content natin, hindi lang puro dada. Okay, pasok tayo sa ating MetaMask. The rest of you guys na wala pang MetaMask, i-download nyo lang sa inyong Play Store si MetaMask. MetaMask, pinaka-popular at pinaka-common na ginagamit sa bansa natin, na ginagamit sa pag-hold, lalo na kung spot trader ka, mahilig ka mag-buy and hold, pwede ka sa MetaMask. Or member ka ng ibang mga NFT or crypto community or mga decentralized project like blockchain projects na may mga NFTs at mga play to earn features, madalas ginagamit ang MetaMask. Okay, pasok lang tayo. Ide-demo natin kung paano ang live na pagbili ng crypto dito sa MetaMask gamit ang GCash. Unti-unting ina-upgrade ng mga platform pinagagaan nila yung buhay. May iba na nawawala, may iba na dumarating at mas nag-enhance ng kanilang mga features. So, which is eto si MetaMask. Merong bago. Pwede nang bumili gamit ang GCash. Okay? Pag nandito na kayo sa inyong mga main dashboard, itap nyo lang po itong portfolio. Ayan. And then, mariredirect po kayo dito sa link na to. I-ask ulit kayo para i-connect ang inyong MetaMask. I-connect nyo lang. Merong burger menu dito sa upper right side corner. Itap nyo lang po yan. Yan. And then, magpa-pop up itong buy. Then, itap nyo po yung buy na yan. Yung plus sign, buy. Magpa-pop up ulit ito. Maglo-load dito yung options ng payment options kung saan pwede kayo bumili. Ayan, nagpakita na. Merong GCash, may Google Play, may debit card din. At saka, pwede na rin pala sa Maya, guys. Ayos, guys. May Maya na rin. Okay. Pero, ito pwede rin sa Shopee Pay, Ang galing, guys. Okay, so sa GCash tayo. Continue natin. Guys, itong dinedemo natin para sa mga baguhan nating mga katropa na gusto pumasok sa industriya ng crypto, sa mga blockchain projects, sa mga DeFi projects, or lalo na uso ngayon ng mga NFTs at mga play to earn. Kadalasan ginagamit ang MetaMask. So, para sa mga hindi marunong magpondo, ito yung video na isi-share natin sa ating mga katropa. Okay, pipili tayo ng coins. USDT siguro yung bibilhin natin. Ayan. USDT under sa BNB chain. Itap natin yung coin na yan. Ayan. So, bibili tayo ng worth siguro 5,000 pesos. Ayan. Done. GCash. Then get quotes. Ang bilis, no? Ang bilis na ngayon. Okay, pagkatapos magpakita yung fetching codes, hintayin nyo lang, minsan matagal yung fetching codes. Ngayon, pag sobrang tagal, i-reload nyo, tapos ulitin nyo, tapos magpapakita ito. Transact, worth 86.79 USDT yung bibilhin natin. So, may bago ulit, nag-load. Fetching codes ulit. Nagbabago kasi ito, guys, kaya dapat mapindot nyo kaagad.
Ayan. So, may bago siyang na-quote na presyo. So, continue with transact. Tingnan natin tong Transfi. Okay. I want to pay. You get. Okay. So, buy Tether. Check natin. So, ilalagay natin yung email natin. Medyo mahaba lang, no? Lengthy yung process. Pero at least worth it kasi pwede na yung GCash gamitin. Sign in. So wala pa tayong account. Kailangan nating mag-create ng account. So, syempre, malamang may verification sa email to. Yan, sabi ko na meron. So, balik lang tayo sa ating email. So, 200672. Okay, balik tayo. 200,672. Ilagay natin yung OTP na yun. 672. Yan, verify code. Same lang din yung process sa Transact may OTP ka ring marireceive, may code ka rin. Your account has been successfully created. Ano nang mangyayari? Mare-redirect ulit siya. Continue na lang natin. So, babalik ulit sa payment method. Ganito na siya. So, GCash. Continue. 3.5% yung processing fee niya. Medyo mataas ng konti. Okay, so yan yung babayaran natin. 4,789. May halos malaki-laki rin yung kanyang gas fee. Okay, pay now. 86.25 yung mare-receive natin na USDT. Tignan natin kung gaano kabilis mag-reflect. Meron tayong 100 plus kanina, no, dun sa USDT natin. Ang bilis, no? Pakita na rin yung integration ni GCash. Okay, lagay lang natin yung ating mobile number. And then, OTP ulit. 429006. Next. PIN code. Tingnan natin kung gaano kabilis. Okay, pay. Trinay ko rin noon sa Transact. Same lang din halos pero mas mahal yung pre-reflect niya na babayaran natin Please wait while we are confirming your transaction. Okay, processing transaction. We're purchasing your crypto. This may take up to 10 minutes to 2 hours. Tagal, no? Hassle, no? Matagal ng konti. Pero siguro yan lang yung leeway or allowance na binigay. Baka mabilis lang din. Crypto processing. Medyo matagal ng konti. Para sa akin, yung 2 hours na paghihintay, matagal yan. Sa Bybit, saglit lang Wala pang 5 minuto. Saglit lang sa Bybit. Mabilis lang. Yun nga lang, kung bibili ka doon, another transaction or gas fee, pag ililipat mo na naman sa MetaMask mo. At least dito sa MetaMask, diretso na. Kukonect ka na kaagad. Kukonvert ka na lang. So, at least mas madali na nga yung bumili ng crypto, no, sa MetaMask. O baka naman mamaya, pati MetaMask, iban na rin sa Pilipinas na naman. Ayan, you receive 86.25. Bakit ETH yung dumating? Ang laki nun kung 86.2 na ETH. Million na yun, guys. Ayan, you receive 86.25 ETH. Totoo ba yan? Bakit ETH yung na-receive natin? Dapat USDT ito Check natin. Baka ano lang. Ayan, you receive 86.25. Ang swerte naman natin kung 86 ETH yan. Okay, check natin yung ating balance kung dumating na. Dapat yung ating Tether ngayon is nasa 150 plus. Okay. Cancel na natin yan. Check natin yung ating wallet. Kasi 100. Ayan, 188 na guys. 101 na yung ating asset. So, ganun kabilis guys. Ang bilis din gamitin. So, legit guys, pwede nang gamitin ang GCash sa inyong mga MetaMask. Mabilis lang din. Okay, so may pondo na tayo. So, maghahanap ulit tayo ng pag-i-investan yan later on. Okay, pasok natin sa ibang mga crypto, natin. Decentralized, natin, magte-trade tayo.
Alright, so that's it guys. Yun po yung ating morning grind episode. Again, this is DNC Trend. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Thank you for watching. Good morning po sa ating lahat.